Sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Lahat po tayo ay magsiupo at sariwain natin ang paghihirap ng Panginoong Jesus. Nang malaman ng mga tao na patungo na si Jesus sa Jerusalem, kumuha sila ng mga palapa ng palma at lumabas ng lungsod upang siya ay salubungin. Nagalak silang naglatag ng kanilang mga balabal sa daan. Nagsisigawan ng mga nauuna at sumusunod sa kanya. Salubungin natin ang Diyos! Bago ko kailangan ng Diyos! Magpalayo! Dumarating! Salwana ng Panginoon! Purihin ang Diyos! Purihin ang Diyos! Magpalayo! Magpalayo! Dumarating! Salwana ng Panginoon! Magpalayo! Mga aking kaharian! Tumayo! Ating anak sa Kapalabas sa langit! Purihin ang Diyos! Guro, sawayin mo ang iyong mga alagad. Sinasabi ko sa inyo, hindi ako tatahimik, kundi ang mga bato ang sisigaw. Sino nga kaya ang taong ito? Si Jesus, ang taga-Nazaret, Galilea. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At adya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Kung nalalaban mo lang sa Nang araw na malapit ito, na si Jesus sa Jerusalem at natanaw ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. kung nalalaman mo lang sa araw na ito kung ano ang magtutulot sa inyo ng kapayapaan. Ngunit, lingid dito ang inyong paningin sapagkat darating ang mga araw na paliligiran ka ng mga kutak ng inyong kaaway. Kukupkubin ka at gigipitin sa kabila-kabila. Wawasakin kanila at lilipulin ang mga anak sa loob ng iyong noo at sa isang bato ay wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa at bato sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng iyong Diyos na tagapagligtas. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At adya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Pagdating ni Jesus sa Jerusalem, pumasok siya sa templo kasama ng kanyang mga alagad. Doon niya nakita ang mga mangangalakal. Ipinagtataob niya ang mga mesa ng mga nababalit ng salamin at maging ang mga upuan ng nagtitinda ng kalapati. Kanyang ipinagtapuyan ang mga nagbibili at namimili doon. Nasulat ng ang panahon ng aking aba ay tatawagin pa ay dalanginan. Ngunit ginawa ninyo itong pugad na magdanakaw. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At adya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
Huwag kayo tumawa. 2 araw na lamang at pista na ng Pasko at tinapay na walang limadura. Ang mga saserdote at mga eskriba ay naghahanap ng paraan upang lihim na ipadakip si Jesus at ipapatay. Si Judas Iscariote, isa sa 12 alagad, ay nakipagkita sa mga saserdote. Ano ka mo? Pangalan mo? Judas po. Judas Iscariote po. Ah! Judas! Judas Iscariote. Ang sabi mo'y, kilala mo si Jesus? Tama ba ang narinig ko? Opo. Opo, kilala ko po siya. Paano? At bakit mo siya nakilala? Isa po ako sa kanyang mga alagad. Isa ka? Isa ka sa kanyang mga alagad? Kung gayon, may tuturo mo ba sa amin kung saan namin siya matatagpuan? Ano naman po ang bibigay niyo sa akin? Kung sakaling tutulungan kitang dakpin si Jesus. 30 pirasong pila. Kung matutulungan mo kami, dakpin si Jesus. 30 pirasong pila. Pwes, tutulungan kita. Tutulungan kitang dakpin si Jesus. Mahusay! Hihintayin ka namin, Judas. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulong sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Bisperas na ng Pasko. Alam na ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang pag-isan sa sanlibutan ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga alagad na nasa sanlibutan ito at ngayon ipapakita niya kung hanggang saan ang pag-ibig niya sa kanila. Balaod ko na ang inaasam-asam na makasalo kayo sa punang pampaskuang ito. Halina't magsiupo kayo. Ang tinapay na to, ang aking katawan, nihahandog ko para sa inyo at para sa lahat. Kunin ninyo to at kanin. Sinasabi ko sa inyo, hindi ako muling kakain niyan hanggat maganap sa kaharian ng Diyos. Ang sarong na to, ang bagot walang hanggan tipan na ibubuhos ko para sa inyo at para sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Kunin ninyo to at inumin. Gawin ninyo pag-alala mula sa akin. Sinasabi ko sa inyo, hindi ako muling iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa maganap ang pag-inom ko ng bagong alak sa kaharian ng Diyos. Ngunit, kasalo rito ang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa itinakda ng Panginoon. Ngunit, nakakapangilabot ang sasapitin ng taong magkakanulo sa akin. Itanong mo sa kanya kung sino tinutukoy niya magkakanulo sa kanya. Guro, sino po ba tinutukoy ninyo? Ang magsawsaw ng tinapay. Siya na nga. Gawin mo na ang dapat mong gawin. Naisilit na ng dyablo sa utak ni Judas ang pagkakanulo kay Jesus.
Jesus na ibinigay na ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam na rin niyang sinimula sa Ama at muling magbabalik sa Ama. Kaya't nung sila'y naghahamunan, tumayo si Jesus at naghubad ng kanyang panglabas na kasuotan. Nagpikis siya ng tuwalya. Pagkatapos, siya ay kumuha ng tubig at nilagay sa isang sisidlan. Buong pagkakubang, sinimulang hugasan ni Jesus ang paa ng kanyang mga alagad. Pinunasan niya ang mga ito ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Pagninilay. Panginoong Jesus, talos mo ang kahinaan ng tao. Nalalaman mo ang pangangailangan namin lagi kang alalahanin. Kami, Panginoon, madaling makalimot, kaya lagi kaming manghihina. Ang pagdiriwang ng huling hapunan ay isang larawan ng hangarin mo. Ang tanggapin ka sa iyong katawan at tugo upang maging bahagi ng aming buhay, sapagkat ikaw ang tinapay ng aming buhay. Ang huling hapunan din ang iyong alaala upang kami ay mamuhay bilang magkakapatid sa iisang katawan, iisang angkan, at iisang simbahan. Ang banal na misa naway laging magpaalala sa atin na kami hindi maaaring nag-iisa sa pagsunod sa iyo. Maging masigasig nawa kami sa pagsimba ng taos sa loob at hindi pakitang tao lamang. At akayin ang iba sa makisalo sa iyo sa banal na misa na siyang tugatong ng aming buhay Kristiyano. Ikaw ang aming Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Gaya ng nakaugalian, umalis si Jesus at nagtungo sa bundok ng Olibo kasama ang kanyang mga alagad. Dumating sila sa tinatawag na Getsemani. Ama ko! Ama ko! Mapangyayari mo ang lahat ng bagay. Alsin mo ang sarong sa akin ng paghihirap. Gayunman, huwag ang kalooban ko. Kundi, ang kalooban mo ang masunod. Nang matapos na si Jesus sa pananalangin, lumapit siya sa kanyang mga alagad at nakita niyang ang mga ito'y natutulog. Kayo ba'y namamahinga pa? Tama na! Dumating na ang oras ng anak ng tao ay pagkakanulok. Tayo na! Ano ang nangyayari? Bakit maraming sundalo dito? Sino hinahanap nyo? Judas, bakit ka na parito? Pinagkanulo mo ba ang anak ng tao sa pamamagitan ng iyong halik? Bakit kayo narito? Ikaw ba si Jesus?
na anak ng taga Nazaret, ako si Jesus! Pwes, huliin silang lahat! Sinasabi ako si Jesus! Kung gano'n, huliin siya! Panginoon! Pagpilihan, tulad namin, ay nararamdaman ko ang takot sa paghihirap. Marami ka pa sanang magagawa at matutulungan. Ngunit dumating na ang takdang oras. At sa pagdating ng oras na ito, tila isang pagpuli ang unawain kung bakit humantong ang lahat sa kamatayan. Kami rin, Panginoon, ay natatakot kung dumating ang paghihirap sa aming buhay. Kapag may pagtitiis, ay pilit namin ibinabalin ang aming pansin sa mga pagbibigay sa amin ng kaligayahan. Anong dalas na kahit sa aming pagdadasal, ay kami pa rin ang umiisip kung ano ang makabubuti at makatutugon sa aming problema. Sa halip, isinasaalang-alang ang makabubuti ayon sa iyong pag-ibig. Tulungan mo kami, Panginoon, na matulad sa iyo. Patatagin mo kami sa pananalig na hindi mo kami kinalilimutan. Ipagkaloob mo sa amin ang tapang na tanggapin ang mga bagay na hindi na maaaring baguhin. At karunungang makita ang iyong pagpapala sa bawat yugto ng aming buhay. Lalo na sa panahon ng pagtitiis. Masabi ko naman na lagi, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang siyang masusunod. Ikaw ang aking Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Dinala si Jesus sa palasyo ng pinakapunong saserdote na si Caiphas upang doon ay litisin. Naroon din ang mga saserdote, iskriba, pati na rin ang mga pariseo. Ikaw ba si Jesus, na wiking hari ng mga Hudyo at anak ng Diyos? Sumagot ka! Ikaw ba nangangaral ng mga walang kwentang bagay na siya nagliligaw sa mga tao? Hayagan ako magsalita. Lagi ako nagtuturo sa mga sinagoga at templo. Wala akong sinasabing palihim. At tanungin ninyo ang mga taong nakaririnig sa akin. Lapastangan ka! Hindi ganyan ang pagsunod sa pinapunong saserdote! Mahal na Caiphas, tunay nga ang taong ito ang sinungaling. Sinabi niya ang kanyang gibay ng templo at itayo sa loob ng 3 araw. Kabaluan! Isang napakalaking kasinungalingan. Sinabi mong magagawa mong gibain at itayong muli ang templo sa loob ng 3 araw. Ngayong ilang libong taon ito bago na itayo. Bakit di ka magsalita at ipagtanggol ang iyong sarili? Ayaw lang magsalita pa ng taong ito. Kung siya'y hatulan, aluhato lang gusto yung igawad sa kanya. Ang konseho ng Sanhedrin ay matagal nang nakapagpasya tungkol sa bagay na ito. At tulad siya ng kamatayan. Subalit wala tayong sapat na ebidensya para hatulan siya ng kamatayan. Ngunit kung hindi natin siya hatulan, ay baka kalabanin tayo ng mga tao na nanuwal sa kanya. Mapaghimalayin mo siya, na sa gayo'y masasabi nating ang kapangyarihan niya ay hindi mula sa Diyos. Maaari nga yun! Ngunit, paano kung hindi siya maghimala? Ganun siya kay Pilato. Hanggang ngayon ba'y wala ka pa rin balak magsalita? Sige! Kung talagang anak ka ng Diyos at ikaw ang Mesiyas na tagapagligtas, maghimala ka. Gawin mong matamis na alak ang tubig na ito. Dali siya kay Pilato! Lights off. Pagninilay, Panginoong Jesucristo, ang iyong kabutihan ay binigyan nila ng kulay upang silang mga nasa katungkulan ay manatili. Ikaw ay naging isang panganib para sa mga ayaw magbago ng ugali.
at galit at mga pinuno ng bayan at punong saserdote ay gumawa ng paraan upang ikaw ay mahatulan. Ikaw ay kanilang pinagtimbanghan ng kasinungalingan dahil ang pinahayag mo ay katotohanan. Kami nahihiya sa iyo, Panginoon, sapagkat isa kami sa mga taong nagpahirap sa iyo dahil sa aming kawalan ng paninindigan sa katotohanan. May pagkakataong natatakot kaming patuloyin ang iyong salita sa aming buhay dahil baka nangangailangan ito ng pag-iwan sa mga tao at bagay na aming pinakamamahal. Ang kawalang paninindigan ng iyong mga alagad ay tila isang salamin dahil sa kawalan namin ng paninindigang sundin ka. Ang iyong mga aral at halimbawa sa pagwawalang bahala sa karapatan ng iba, sa kawalan ng pakialam sa mga nangyayari sa aming kapaligiran. Dahil ayaw namin masaktan, ayaw namin mahirapan, ayaw namin may masabi ang iba laban sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging matatag sa aming pananampalataya at pati na rin sa kabutihan. Turuan mo kami unawain ang kapwa at manindigan sa katotohanan. Ikaw ang aming Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nang malaman ni Judas na si Jesus ay hinatulang parusahan, siya ay nagsisi at isinauli sa mga saserdote ang 30 pirasong pilak. Subalit, huli na ang lahat para iligtas pa niya ang buhay ni Jesus, kaya't ninais na lamang niyang wakasan ang sarili niyang buhay. Saan ko itatago ang kahihiyang ito? Nagkasala ako sa kanya. Hindi ko kayang iwasan ang pagpununuri ng budhi. Ipinagbili ko ang aking Panginoon sa halagang 30 pirasong pilak. 30 pirasong pilak sa kamay ng mga makasalanan. At dahil sa aking kasakiman, siya'y mamamatay. Oh, Panginoon ko! Ayaw ko nang mabuhay pa at makita ang iyong pagkamatay. Tatapusin ko na ang buhay ko. Sa akong makasalanan! Isa akong makasalanan! Isa akong makasalanan! Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Pagkatapos na si Jesus ay bugtugin at parusahan ng mga sundalo, siya ay iniharap kay Poncio Pilato. Mahal na gobernador, dinala namin sa harapan mo ang taong ito na nagngangalang Jesus. Hiniling namin siya inyong parusahan. Anong sakda ng tao niyan laban sa inyo? Sinabi niya si hari ng mga Hudyo. Dapat siyang mamatay. Narinig mo! Narinig mo ang sumbong nila laban sa iyo! Sumagot ka! Saan ka nanggaling? Hindi mo po alam na pwede kitang palayain o di kayo naman ipapatay? Kaya mo lang nasasabi ang mga bagay na yan
sapagkat pinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihang iyan. Kaya't mabigat ang nagdala sa akin sa kasalanang ito. Kung gayoy, isa kang hari! Ang sanlibutan ito ay hindi aking kaharian. Kung ang kaharian ko ay ang sanlibutan ito, paglalaban sana ako ng aking mga alagad mula sa pagkakanulo sa akin. Isa kang hari! Ikaw na rin ang nagsabing ako isang hari. Ito ang dahilan kung bakit ako naparito at pinanganak sa sanlibutan ito upang magsalita tungkol sa katotohanan. Wala akong makitang kasalanan sa taong ito! Ngunit siya gumawa pa rin ng isang bulok. Dapat lang siyang mamatay. Tama na! Marurusahan ko ang taong ito! Subalit, hindi kayo ang magdidesisyon sa kanyang kamatayan! Mayroon tayong kabilaan tuwing araw ng Pasko. Ako ay magpapalaya ng isang tao. Kilala niyo ba si Barabas na makatulang makulong dahil sa kasalanang mamatay? Papipiliin ko ang mga tao. Sino sa dalawang ito? Si Barabas ba o si Jesus? Palalayain ko kung sino man ang pili ng mga tao at parurusahan sa harap ng publiko. Kung sino man ang maiiwan, ilabas ang taong ito! Mga minamahal kong mamayan ng Judea, may kabilan tayo tuwing araw ng Pasko. Ako ay magpapalaya ng isang bilanggo. Ngayon ay papipiliin ko kayo. Sino? Gusto nyo palayain ko? Si Barabas ba o si Jesus? Huwag kang makialam sa taong iyang walang kasalanan, sapagkat ikaw pinahirapan ako ng kaakihan kayo. Wala na akong magagawa. Ang nasabi ko ay nasabi ko na at hindi ko na ito maaaring bawiin pa. Sino sa kanila ang gusto niyo palayain ko? Barabas! 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 Ngunit si Barabas ay isang mamamatay tao at magnanakaw. Marami siyang nagawang kasalanan sa inyo. Samantalang si Jesus ay walang kasalanan at marami siyang nagawa para sa inyo. Ngunit sinabi mo na kung sino pipiliin ng mga tao ay siya mong palalayain. Oo! Oo, alam ko! Ano ang gusto niyong gawin ko sa taong ito na nagangalag si Jesus? Ipao-taro! Ikuha niyo ako ng tubig. Kung kamatayan ng tao ang nais niyo, bahala kayo. Nagugas na ako ng aking mga kamay sa inyong harapan at wala na akong pananagutan sa taong iyan. Panalagutan namin at ang aming mga anak ang pagkamatay ng taong yan. Mabuhay ang gobernador! Mabuhay si Poncio Pilato! Mabuhay! Pagdinilang. Panginoon, naranasan ko ang sakit sa katawan ng paghampas sa iyo at ang sugat na dulot ng koronang tinig na pinutong sa iyong ulo. Naranasan ko ang hapdi sa puso ng pagyurak sa iyong tangal at pag-insulto sa iyo. Wala silang habag, walang awa, at pag-aakala pa ng inasa kanila ay ginawa nila ang makatarungan. Anong tapang ang iyong pinanganas? Panginoon, tiniis mo ang lahat upang maganap ang iyong misyon bilang Mesiyas. Ipinakita mo na ang katapatan ay handang isaalang-alang ang lahat para sa mga minamahal. Handang magtiis, handang magbata. Kami marupok, Panginoon. Sa gitna ng hirap at sakit, ay madali kami mawala ng lakas at matangay sa kalakaran ng mundo. At kung kami nasasaktan, hindi kami mapalagay hanggang sa hindi namin naiiganti ang sakit na aming nararanasan. Sa sandaling gumawa kami ng masama sa kapwa, ikaw ang aming hinahampas. Hinahampas ka namin ng walang habas. Ikaw ang aming Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang pagpasa ni Jesus ng krus sa kanyang unang pagkakadapa ay lalapitan siya ng kanyang inang si Maria
habang ito ay lumuluha. Bilis! O ikaw! Halika rito, tumulong ka, hindi na kalimutan ka rito. Mga kababayan sa Jerusalem, huwag din niyo akong tangisan. Tangisan ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, mapapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdalang tao, ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa araw na ito, sasabihin ng mga tao sa bundok, kumuho kayo sa amin. At sa mga burol, tabunan ninyo sapagkat ganito ang ginawa sa kahoy na tuyo. Ano naman ang gagawin? Tuyo. Magtitigan. Panginoong Jesucristo, bumigay ang iyong lakas sa bigat na iyong pasag. Nangamba ang mga sundalo na baka hindi mo na marating ang lugar na iyong pagpapakuan. Kaya't nagpakasalubong nila isang lalaki ang ngalan ay Simon, pinilit nilang sa kanya ipapasa ng iyong krus. Sa unay, mabigat para sa kanya dahil siya ay pinilit at inutusan lamang. Kapag sa kanyang kalooban, ang pasanin ang krus at pagdusa, dahil daw wala naman silang dapat pagdusahan. Ngunit nang makita ni Simon Sirineo ang iyong mukha at kalagayan, siya ay nahabag. Ang hirap ay napalitan ng pinaghalong habag at tuwa. Tulad ni Simon, marami kaming pinasan sa aming buhay. Ang pananagutan sa tahanan, hanap buhay, pag-aaral, sa simbahan at maging sa pamayanan. Madali kaming magdamdam at mag-alap. Ngunit kapag bukal sa aming puso ang aming ginagawa, hindi namin isinita ang sariling kaginhawaan. Nakatadagpo kami ng kaligayahan. Dahil ikaw ay nasasalamin namin sa mga taong aming nakakasalamuha at pinaglilingkuran. Pag-alapit mo sa aming mga diwa, ang pasasalamat sa mga taong nagpapagaan ng aming pasanin, kalungkutan, alalahanin at problema. Ituro mo sa amin ang maging bulan sa kalagayan ng iba, lalong-lalo na sa nangangailangan. Ikaw ang aming Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nang may baho na si Jesus sa krus, pinaghati-hatian ng mga sundalo ang kanyang mga damit. Pinalagyan din ng gobernador sa ulunan ni Jesus ang mga katagang. Ito si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. Ama! Ama ko! Patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hoy! Hindi ba't ikaw ang Mesiyas? Kung gayon, iligtas mo kami. Ito na rin ang iyong sarili. Tumahimik ka! Hindi ka ba natatakot sa iyong mga sinasabi? Marapat lamang na tayo parusahan dahil sa nagawa nating pagkakasala. Ngunit ang taong ito ay malinis at walang nagawang kasalanan. Jesus, patawarin mo ako. At sana'y alalahanin mo ako pag naghahari ka na. Ngayon din, isasama kita sa aking paraiso. Pagninilay. Panginoong Jesucristo,
hindi lamang pasakit ng katawan ang iyong dinanas, ngunit pati na ang pasakit sa iyong kalooban, bunga ng pag-alipusta ng mga tao, tulad ng isa sa dalawang magnanakaw na ipinako kasama mo. Ang ituring kang isang salarin kasama nila ay dagdag sa pasaning iyong tiniis para sa sangkatauhan. Nakadarama kami ng kakaibang kaligayahan tuwing aming aalalahanin ang ginawa mong pagpapatawad sa magnanakaw na humiling sa iyo na isama mo siya sa iyong paraiso. Ang tagpong ito ay nagdudulot sa amin ng pag-asa at kasiguraduhan na kami ay hindi mo tatanggihan sa sandaling kami ay lumapit sa iyo at magbayog-loob. Kahit na ano pa man ang aming nakaraan. Naririto po kami at magpapaangkon sa inyo. Maghari ka sa aming buhay at gawin kaming alipin ng iyong pagmamahal. Paguhin mo palalo ang aming mga puso. Ikaw ang aming Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa paanan ng krus ni Jesus ay lalapit si Mariang lumuluha kasama ni Juan. Anong kasalanan ko? Anak! Babae, yan ang iyong anak. Anak, yan ang iyong ina. Dapat na yung mangyari sa'yo! Sinungaling ka! Ama! Ama ko! Bakit mo ako pinabayaan? Ako'y nanguuhaw. Naganap na! Panginoon, inahabilin ko sa iyo ang aking kaluluwa. Panginoon, ang pag-ibig mo ay lumang napakaganda. Totoo ang sinabi mo noong una. Wala nang hihigit pa sa pag-ibig ng isang nag-aalay ng kanyang sariling buhay para sa kaibigan. Ngayon namin natatalos ang katunayan ng pag-ibig mo sa sangkatauhan, sa amin na isang makasalanan. Sa oras ng iyong dakilang pagpapakasakit, ang namumutawi sa iyong labi ay kapatawaran sa mga taong umalipusta sa iyo. Naganap ang lahat ng ito dahil sa hangarin mong tumusin kami sa kasalanan. Nakuha mo ka hindi sa tubig o alak, kundi sa aming pagmamahal, sa aming pagbabagong buhay, sa aming pagbabalik loob. Sa ginawa mong ito, Panginoon, nahihiya kami dahil sa aming kawalan ng pagpapahalaga sa iyong mga ginawa. Sa kabila ng pag-ibig mong inialay, ang sukli namin ay kasalanan. Sa halimbawa ng iyong pag-ibig, ipinapangako namin na sisikapin ibigin ng aming kapwa at maging tunay na alagad mo. Hindi namin hahayaang masayang ang kaligtasang naganap sa kalbaryo mo para sa amin. Tulungan mo kami na maging wagas ang pag-ibig. Pag-ibig na hindi makasarili, marunong magtiis at magtiyaga hanggang sa wakas. Ikaw ang aming Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Anak ko! Bakit ako? Bakit ang anak ko? Bakit ako panasok ka sa loob? Anak ko! Bakit ako? Anak ko! Anak ko!
mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa muling pagkabuhay ni Jesus, sasalubungin siya ng mga anghel habang mga nagdiriwang. Nagsipaganap sa sinapulo, soma at pasan, gumanap na Juan. Juan at Pagkala. Bilang Pilato. Bilang Estes, Tao Bayan at Pagkala. Israel bilang sundalo at manaman. Santos Ben Jason bilang Dimas at punong saserdote. Leo Angelo Dolce bilang apostoles at taong bayan. Roman Kalitiran, Judas. Vincent Santos bilang punong sundalo at apostoles. Lucien Garcia bilang Simon. Henry Pangaliwagan, Andres. Hans Bernard Pumit bilang Caipas at apostoles. J.P. Laverhen bilang apostoles at apostoles. Bilang apostoles at Ernest Chan Noche, susundan ni Jessa Garcia, taong bayan. Sherwin Casanova, taong bayan. Engineer Casanova, Claudia, taong bayan. Leonie Garcia, Veronica, taong bayan. Stephanie Laila Alcantara bilang Nawatin. EJ Noche bilang Ating Jesus.